Ibinalita po namin sa inyo nitong Biyernes yung nabistong bentahan ng mga nakumpiskang ukay-ukay na inakalang sinira na noon pa. Ano nga bang siste sa kalakarang ito? Yan ang tinutukan ni June Veneracion, exclusive. Sa report na ipinadala sa head office ng Bureau of Customs, inero pa ng sirain ang milyon-milyong pisong ukay-ukay na ito na nakumpiska sa Baguio City noong nakarang taon. Pero palabas lang pala yun. Dahil nung nakarang linggo lang, nakita ang mga ukay-ukay sa isang bodega sa San Pablo City, Laguna. Nabiso ang modus ng lumapit sa intelligence group ng Customs ang isang negosyante. Nakabili raw siya ng bulto ng ukay-ukay sa JPT Pro Earth Services Incorporated, ang kumpanyang accredited ng Customs para sa shredding o pagsira ng mga ukay-ukay. Yung ukay kasi bayad yun eh. Pagka pick up mo, babayaran mo. Ganon ang style nila. So, Pick up bayad? oo, pick up, yes. Kaliwan. Kaya nagkaroon ako ng tiwala sa kanila. Kalahating milyong pisong halaga ng ukay-ukay raw ang kanyang nabili sa JPT. Malaki raw ang kita sa ukay-ukay, kaya marami ang naiengganyo. So sa 500,000 mo, magiging magkano yun? Roughly times, siguro 1 million mahigit. Roughly, oo. Dugong-dugong? Di naman. Kasi, syempre, 100% income agad? yes. Talaga? Actually, ganon. Saan ang bagsak niyan? Sa Baguio pa din. Sa Baguio pala? Oo. Yun lang palagi? Yun lang puntahan mo? Meron din dito sa Manila. Wala raw siyang naging problema sa transaksyon sa ukay-ukay. Pero ang sumablay, ang 4 na milyong pisong transaksyon niya pa rin sa JPT para sa pagbili ng kumpiskadong peking produkto, kaya siya nagreklamo. Patuloy pa rin naming hinihintay ang panig ng JPT hanggang ngayon. Sa ilalim ng batas, dapat sirain ang mga nakukumpiskang ukay-ukay at mga counterfeit product. Nagsasagawa na ngayon ng malalimang investigasyon ng Customs para malaman kung sino ang mga tiwaling tauhan at opisyal nito na dapat paparusahan. 8 taga Port of San Fernando ang nakapirma sa report na nakita nila mismo ang shredding ng ukay-ukay sa pasilidad ng JPT sa Laguna. And I think, ang sabi ko nga, this is just a tip of the iceberg. Ngayon lang namin na-discover ito. Baka yung mga previous na mga for condemnation din, ganun din ang nangyayari. Nagulat daw ang District Collector ng Port of San Fernando nang marinig ang balita. Dahil ang report daw sa kanya ay sinira na ang mga ukay-ukay. Isa siya sa mga nakapirma sa report na pinadala kay Customs Commissioner John Sevilla. If my men are telling me the truth, ang may problema is doon mismo sa bodega ni JPT, yung si Josie Talurong, yung disposal plant. Baka responsibilidad nila yon. During December 23 to the first working day of January, sila ang nakaklose yung bodega niya. Kung may nailabas doon, then that's part of our investigation. Posible bang doon sumalisi yun, sir? Pwede. Vacation time? Pwede. Malaking bagay yun na masalisihan kami doon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.